Isang mahiwagang kaharian na sinasabing may napakalaking kayamanan at mataas na teknolohiya. Ang Atlantis ay naglaho sa ilalim ng dagat. Ang Atlantis nga ba ay siyang Biringan City ngayon? Ang kwento ng Atlantis ay unang binanggit ni Plato, isang kilalang Griyegong pilosopo. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, ang Atlantis ay isang malakas na sibilisasyon na umiral mahigit 9,000 taon bago pa ang kanyang panahon. Plato nagbanggit ng Atlantis sa kanyang dalawang kilalang akda, ang Timaeus at ang Critias. Ayon sa kanya, ito ay isang kaharian ng mga Diyos at bayani na mayaman at may kaalaman na hindi mapantayan ng kahit na sinong bansa sa panahon ngayon. Sinabi ni Plato na ang Atlantis ay matatagpuan sa likod ng mga haligi ng Hercules o sa lugar na kilala ngayon bilang Gibraltar. Pero hanggang ngayon, walang konkretong patunay na Atlantis ay tunay na nasa Atlantic Ocean o kahit saan man sa mundo. Ayon sa kwento, ang Atlantis ay puno ng mga templong ginto, mga palasyo at mga kamangamanghang gusali. Sinasabi din na sila ay may teknolohiyang higit pa sa kahit anong teknolohiya na meron tayo ngayon. Sila ay may mga sasakyang pandagat na hindi basta-basta. May kakayahang gumawa ng mga kanal at may sistema ng pamumuhay na mayaman at maayos. Pero sabi ni Plato, dumating ang araw na nagkaroon ng sobrang kasakiman ang mga Atlantean. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para sakupin ang ibang mga bansa at binalak na kunin ang buong mundo. Sa galit ng Diyos, pinarusahan ang Atlantis. Isang matinding lindol at pagbaha ang sinasabing nagpalubog sa kaharian. Sa isang iglap, ang buong sibilisasyon ng Atlantis ay nawala sa ilalim ng karagatan ayon kay Plato. Hanggang ngayon, ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng ebidensya ng Atlantis. Bakit? Dahil sinasabi na maaaring may mga kayamanan at teknolohiyang hindi pa natutuklasan. Ang Atlantis ay hindi lamang kwento ng yaman kundi ng matinding kapangyarihan at kaalaman. Maraming eksperto ang nagtangkang hanapin ang lokasyon ng Atlantis. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring nasa ilalim ng Mediterranean, habang ang iba naman ay sa ilalim ng Atlantic Ocean. May mga naniniwala din ng Atlantis ay maaaring bahagi ng mga kabihasnan sa paligid ng South America. Ang Atlantis ba ay totoo o katang-isip lamang? Walang nakakaalam. Pero ang patuloy na pagkahumaling ng mga tao sa alamat na ito ay nagpapakita ng ating kagustuhang makahanap ng kasagutan sa mga misteryo ng ating mundo. Marami ang naniniwala na kung matutuklasan ng Atlantis, ito ay magbibigay ng mga sagot sa kung paano nabuo ang mga sibilisasyon at baka magturo sa atin ng mga bagong teknolohiya na nawala sa panahon. Ang Atlantis ay naging simbolo ng perfection at kapangyarihan na maaaring hindi natin kailanman makikita. Pero ang patuloy na paniniwala ng mga tao ay nagsisilbing inspirasyon at inspirasyon na ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Sa isang dako naman, isang sinaunang kaharian na naglalaho sa ilalim ng karagatan at isang misteryosong lungsod na di umano'y nagtatago sa kadiliman ng Samar. Maaring may koneksyon nga ba ang Atlantis ni Plato at ang Biringan City ng Pilipinas? Samahan niyo ako sa paglalakbay sa pagitan ng alamat at kasalukuyan.
upang alamin kung ang dalawang kwentong ito ay nagkakaugnay o kung ang dalawang kwentong ito ay iisa lamang. Mula pa nung panahon ni Plato, ang Atlantis ay kinilala bilang isang napaka-advanced na kaharian na nagkaroon ng mga kayamanang hindi matutumbasan. Ayon sa mga salaysay, ito ay napakalaki at napakamakapangyarihan. Ngunit ito'y naglaho sa ilalim ng karagatan dahil sa kanilang kasakiman. Sa Pilipinas naman, may isang kwento ng isang misteryosong lungsod na tinatawag na Biringan City. Sinasabing ito ay matatagpuan sa Samar, pero hindi lahat ay makakakita nito. Ang Biringan ay inilarawan ng isang makapangyarihang lungsod, puno ng kayamanan at high-tech na teknolohiya na higit sa alam ng modernong mundo. Pareho silang misteryosong lugar na sinasabing mayaman sa kayamanan at teknolohiya, ang Atlantis at ang Biringan City. Parehong sinasabi na nagtatago sa ilalim ng tubig o sa isang invisible na dimension. At ang tanong ng marami, baka naman ang Atlantis na sinasabi ni Plato ay siya ring Biringan City na napapabalita ngayon. Sinasabi ng Atlantis ay nasa likod ng mga haligi ng Hercules, isang lugar na hindi madaling marating. Sa kabilang banda, ang Biringan City ay sinasabing nasa isang dimensyong hindi makikita ng ordinaryong tao. Parehong lugar ang tila tinatakpan ng misteryo at hindi madaling marating. Ang Atlantis ay kilala sa kanilang mga istrukturang ginto at makabagong teknolohiya sa kanilang panahon, na sinasabing may sistema ng kanal at mga palasyo na labis na detalyado. Ganito rin ang Biringan ayon sa mga nakakita raw nito. Modernong gusali at kagamitan na tila higit pa sa teknolohiya ng kasalukuyang panahon. Ang Atlantis ay sinasabing naglaho sa isang gabing puno ng pagbaha at lindol, samantalang ang Biringan ay sinasabing nasa isang dimensyong tago na makikita lamang ng mga piling tao o sa ilang kwento ng mga nawawalang manlalakbay na napapadpad sa isang kakaibang mundo. Parehong nagtatago mula sa paningin ng ordinaryong tao ang Atlantis at ang Biringan, at tila kapwa pinag-aagawan ng kasaysayan at alamat. May mga teorya nagsasabi na baka ang Atlantis ay hindi tunay na nawala kundi lumipat lamang sa ibang dimensyon. Baka sa halip na maglaho, ang Atlantis ay patuloy na umiiral bilang isang misteryosong lugar sa ibang dimensyon. At ang mga kwento ng Biringan City ay maaaring ebidensya na ito'y naririto pa rin sa ating mundo, ngunit hindi nakikita ng ating mga mata. Maraming kwento ang lumalabas mula sa mga manlalakbay at lokal na nakakita raw sa Biringan City, na may mga istrukturang tila labis na moderno at labis na masagana. Sa parehong paraan, ang Atlantis ay inilarawan ni Plato bilang isang paraisong puno ng yaman at teknolohiya. Marami ang nagtatanong kung ang Biringan ay pahiwatig lamang ng kung anong uri ng mundo ang Atlantis, kung ito ay buhay pa. Parehong simbolo ng misteryo at pagkahumaling ng tao sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Parehong Atlantis ay Biringan ay naglalarawan ng ating kagustuhan na matuklasan ang mga sekreto ng nakaraan at ng posibilidad na mayroong mas malawak pang mundo na hindi natin nakikita. Ang mga teorya tungkol sa Atlantis at Biringan ay maaaring katang-isip o totoo, ngunit ito ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao na hindi pa tapos ang ating paglalakbay sa paghahanap ng mga kasagutan. Sino ang nakakaalam kung baka nga ang Atlantis na matagal na nating hinahanap ay nasa paligid lamang natin sa anyo ng Biringan City. Hanggang ngayon, mananatiling isang misteryo ang Atlantis at Biringan City. Ngunit ang kanilang alamat ay nagpapalalim ng ating pananabik na tuklasin ang hindi natin nauunawaan.
Kung nagustuhan mo ang ating pagtalakay sa misteryo ng Atlantis at Biringan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood at manatiling bukas sa posibilidad ng mga hindi nakikitang mundo. Hanggang sa muli.